May problema ka ba sa iyong boss? Laman ba ng panalangin mo na sana magbago na siya o kaya naman ay mapalitan na siya at sana ang kapalit ay ikaw? Many find fault in their leaders at nangangarap na minsan ay mabigyan din sila ng pagkakataong manguna. But do you really have what it takes to effectively lead? Ang sabi ni Peter Drucker, management is doing things right. Leadership is doing the right things. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Sa maraming matatagumpay na family-run business, bago italaga bilang leader ang anak, tinitiyak ng magulang na matututunan at pagdaraanan muna nila ang lahat ng aspekto ng negosyo. Hindi sapat na mayroon silang degree mula sa mga prestihiyosong paaralan. Mahalagang hinog sa panahon at karanasan ang isang tao bago siya mamuno. 3 bagay ang magandang pag-isipan mo tungkol sa pagiging isang leader. Una, leadership is a calling. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 8, if your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. May mga taong sadyang itinalaga ng Diyos para mamuno. They have the natural ability to inspire people to do what needs to be done. Kung hindi naman leadership ang iyong gift at pilit mong inaasam na mamuno, maaaring maging masaya ka, panandalian sa posisyon na ibibigay sa iyo. Pero tiyak na may magsasuffer ng dahil dito. If God calls you to lead, then lead as best as you can. But if not, huwag ipilit. Maging komportable at masaya sa assignment at pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Pangalawa, always lead from a position of servanthood. May mga naghahangad ng mataas na posisyon sa kanilang opisina kasi ang nasa isip nila kapag mataas ang pwesto, mas mataas ang sweldo. Ang di naiisip ng marami ay ang bigat ng responsibilidad at trabaho na nasa balikat ng mga namumuno. Marami nang naisulat na libro tungkol sa leadership style ng Panginoong Hesus. At kung siya ang pagbabatayan natin ng isang mahusay na tagapanguna, makikita nating ang isang leader ay hindi taga-utos, kundi tagapaglingkod. Sa Mark chapter 9 verse 35, ganito ang ating mababasa. Sitting down, Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. You aspire to be a leader? Handa ka bang maglingkod? Pangatlo, a good leader is intent in focus. Ang sabi ng author na si Tim Ferriss, to be a good leader, you cannot major in minor things. To get the few critical things done, you must develop incredible selective ignorance. Otherwise, the trivial will drown you. Nakita natin ito kay Jesus. He was so focused on the assignment that God gave him, alam niya na 3 taon lamang ang mayroon siya para gawin ang dapat niyang gawin. He knew that he won't be physically around to run the movement that he started, so he focused on laying down its firm foundation. Alam ng isang mahusay na leader kung saan siya dapat mag-focus. Marami ang magdedemand ng iyong oras at atensyon. Marami din ang distraction. Ang mahusay na leader ay marunong mag-focus sa kung ano ang dapat niyang paglaanan ng panahon, lakas at atensyon. Tandaan mo, leadership is a calling. Servanthood is the best position to be a leader. And a good leader has focus. 3 mahahalagang bagay na dapat pag-isipan bago ka maghangad na mamuno. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.